Ito pa yung pagkain ko. Rice. Yan pa, basmati. Yan. Hindi ko alam tawag yan. Basta manok yan. Tsaka nagsigang ako ng manok ulit. Jarang! At syempre, meron din cold chocolate. Hello po, kain tayo. Wow! So, yun nga po yung food ko. Pinakita ko kanina sa unang-una. Dito po puro manok. Mukbang po tayo na may kasamang kwentuhan. Kakamay tayo. Dito pa sa amo ko, hindi kami sabay kumain. Alam niyo po dito sa Israel, ang pinakamurang karne ay sa manok. Baka po mahal dito, kaya yung alaga ko, hindi siya mahilig bumili ng ba. Kaya lahat po ng luto dito sa manok, naisip ko na, ano ba, tsamba-tsamba na nga lang eh. Adobo, prito, chicken fillet, tapos magsisigang ka ng manok ulit. Ayan, mechado, menudo. Ay, menudo. Ito pa yung pechay nila dito. Napakahaba po nito, parang 2 dangkal o 3 pa. Tapos lasang alugbati. Pero meron pa sila ditong pechay talaga, yung pechay natin dyan sa Pinas. Pero doon pa po bibilhin sa Taka na Mercasit. Ito po kasi pagkain namin, sagot ng alaga namin. Kaya manok lagi niyang binibili. Kaya pag gusto niyo ng iba, sarili ng pera. Okay lang naman. Kaso nga, ang problema ko, kahit bibili ako ng pagkain ng Pinoy, bawat tuyo, bawal. Ayaw nila dito yung ganong amoy. Tuyo, bawang, di rin nagbabawang ng amo ko. Kaya anong lasa, diba? Buti nga yung magic eh. Okay lang. Basta yung luya, tsaka bawang, yung alam yung maano sa amoy, yung talaga matapang ang amoy, bawal po. Sabi ng alaga ko, anong amoy yan? Ganun. Ang maganda lang po sa akin, hindi ko kasabay amo ko. Kasi yung isang kaibigan ko, kasabay daw niya yung amo niya. Tapos magkaiba sila ng pagkain. May time na, ano yung pagkain mo? Parang pagkain ng aso, sabi daw. Ang pangit, di po ba? Kaya ako, kahit anong ulam ko, okay lang. Kasi hindi ko naman kasabay ang alaga. Iba yung pagkain niya sa pagkain ko. Kaya halimbawa, magluto ako, ibang luto sa kanya, ibang luto sa akin. Kasi po siya, paminta lang, tsaka asin, okay na siya. Ako hindi pwede. Sanay po tayo sa malalasa, di pa ba? Ba't seryoso ako? Kaya sabi ko pa sa mga post ko, sa mga video ko na namimiss ko na yung pagkain ng Pinas kasi nga, hindi ko maluto yung gusto ko dito. Kaya kahit po sabihin yung paborito niyang manok, kayong mga nandiyan sa Pilipinas, ako din dati gusto ko pag may manok, sabihin natin, wow, special, di ba? Di po ba? Dito po, parang gusto ko na po siyang kalimutan pag-uwi. Parang gusto kong magpahinga ng 1 taon sa manok. Yun nga pong kaibigan ko rin, sabi niya, siya naman daw puro steak, wow, social. Tapos salmon. Sawa na rin daw po siya. Pag paulit-ulit po talagang pagkain, kahit gaano siya kasarap. Kasi po ako, 3 araw ko na ata itong hindi ko alam yung luto dito sa manok eh. Parang kaldereta. May kaldereta ba? O mechado. Basta gamon, may ketchup, ay may tomato sauce. Masarap naman siya. Wow! Kapag paulit-ulit po, kahit gaano po talaga kasarap ang pagkain, nakakasawa. Tuwing umaga po, tinapay lang ako. May time na talagang parang sanay na ako sa tinapay. Tapos ang palaman dito, cheese. Karamihan cheese talaga. Yellow cheese, white cheese. Tapos may mga ibang hindi ko alam yung mga tawag nila. May galing Poland, gano'n. Pero pang cheese ko dito, kasi yun ang sabi ng amo ko, mura cheese. Dapat mura lahat. Mapapamura ka sa mura.
Yung mga ibang kapitbahay ko naman po nakakaluto sila ng mga pagkaing Pilipino. Mga papakbet sila. Ako kasi di ko yung pwedeng maluto dito. At nangangamoy. Na minsan nga po nagprito ako ng tilapia. 2 araw ata natanggal sa bahay. Wala kasing exhaust fan. Kahit binuksan ko na yung mga bintana. Buti na lang po, barado na masyado yung ilong ng matanda ko. Before po kasi, kahit yung flavor lang ng noodles, nagagalit siya before. Before lang yun, ngayon hindi na siya makagalit sa akin kasi magagalit ako. Alam niyo po, gusto ako ng alaga ko. Kasi nga po, hindi ako nagdidiman sa sahod. Pinaanuhan ko lang siya dati, yung parang pinasadahan. Sadahan din. Pinahagingan, parang gano'n. Wa-effect. 2 beses po yun. Kaya pagka may gusto siyang iutos sa akin na malayo, isipin niyo naman po kasi, kaya ako nagre-reklamo. Ang sahod ko is, mababa lang. 4-5 lang. 4 na taon din niya ako tinaasan. Isipin niyo yun. Yung utot ko po, tsaka hinga ko, manok, amoy manok. Tapos pag umaga tumitilaok na ako, tapos putak-putak. Kaya pinuputakan ko tuloy yung matanda ko Ayaw niyang taasan sahod ko, wala na ako magagawa. Kaya sabi ko na lang, nakakatamad din pa pala no. Kapag yung alam mo nakikita mo yung mga nasa paligid mo, ang tataas na ng mga sahod nila. Tapos pareho lang naman kayo ng trabaho, tsaka pareho lang naman magaan. Pero ikaw, napag-iiwanan. Kasi pa may gantong kwento. Sabi ko pa sa alaga ko, di man ako ilibre sa kapehan. Kasi nga lumalabas sa mga matatanda Yan, yung mga kakilala ko, nililibre sila ng mga amo nila. Ako never. Once in a blue moon, gano'n. Ngayon, nagsasabi ako, ba't gano'n? Hindi ko naman araw-araw gusto, may time lang. Kaya ako bibili ako sarili ko talaga. Pero syempre, iba pa rin yung makikita mong concern sa'yo na hindi naman yun, 12 lang naman ang kape. It doesn't matter, di ba? Pero, alam mo yung bibilhan ka kasi parang naalala ka, di ba? Sa 12. Kasi madalas ako bumibili ng sa akin. Inano ko sa kanya yun, sinabi ko. Sabi niya, okay. Bibilan na kita. Tapos mula nung sinabi niya, hindi na kami pumunta doon sa kapehan. O di pa ba? Ganun po yun. Kunwari lang siya. Na gusto niya akong bigyan. Nagtitipid po kasi siya, hindi ko po alam. Gusto po yata niyang dalhin baong niya. Hindi na po natin mapipilit. Pero ang kukulit na po talaga na matatanda, Ay, hindi pala ngayon. Makukulit talaga matatanda. Nanay ko lang ata di makulit Yung kulit niya, cute lang. Pag yung nanay ko naglambing, ang cute lang, makukonsensya ka ganun. Pero pag itong alaga ako naglambing, dili na lang ako mag-talk. Kasi po, na-spoiled ko siya Kasalanan ko rin. Na-spoiled ko talaga siya. Binaby ko siya. Ganun pa talaga yun. Pag na-tolerate mo na, di mo na mababago. Ang isipin na lang dito, malaking sahod. Pero kahit malaking sahod, pag naubos yung pasensya mo talaga, yung bumigay na kasi nga, nalungkot ka na, namimiss mo ng Pinas, gusto mo na kumain ng mga tuyo. Amoy pa lang. Ang ulam na. Kaya sabi ko nga, ano pa kayang pwedeng luto ng manok? Pwedeng luto sa manok. Pero parang ayoko na. Kaya minsan tutunan na lang ako yung dilata. Kasi hindi siya bumibili rin ng isda. Mahal din isda. Wala akong choice. Pero kahit bibili ako, ang hirap magprito, kailangan patago. Yung magpapabango ka ng napakarami. Para di maamoy, lalo na pag tilapia, napakaamoy.
Eh, galunggong din naman ako magluluto dito. Maamoy talaga yun eh. Marami naman pagkain Filipino. Kung gusto mo magluto. Pero gagawa ka ng paraan. Yung iba sa flat, nagluluto. Eh, hindi naman ako nakakalabas. Kawawa naman ako. Kaya siguro nababagot na rin ako kasi di ako nakaka-day off. So, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hi! Buhay caregiver sa Israel. Bow! Woo!